So, gawin natin yung UV mapping dito sa Maya 2025. So, create, polygon primitive, cube, dito tayo sa option. Although na-input ko na yung value niya, 8, 10, and then 3, and then create. Tapos yung translate dito, translate Y, lagyan natin ng 5, enter, and then lagyan na natin ng material. Kaya lang, may nagbago dito sa material, hindi natin magagawa yun dun sa tutorial. So, mag-iiba ako ng ruta. So, punta ako sa Windows, General Editor, rendering pala, rendering editor, and then Hypershade. Dito ako gagawa ng material. So, Arnold, AI standard surface, nasan pa na? Number, ito, standard surface. Hanapin ko lang saglit. Standard volume. Ba tayo na magpakita? AI standard surface, ito. So yan, nakakreate na ako ng standard surface. Tapos eto, nandito yung hinahanap natin na nawawala dito sa ibang window. So yung color, kunin na kagad natin yung file. Tapos dito sa image name, i-navigate natin yung template natin. So UV mapping, source images, and then UV lesson. Ayan, na-import na natin. Tapos i-apply natin to dito sa box natin. Ang ginagawa dito, middle mouse, ida-drag natin itong material papunta sa kanya. Ayun, na-drag na siya. Para makita, number 6 or itong checkered na to. So yan, pwede na tayo mag-proceed dun sa UV mapping. So dalawang plane, panel, UV editor. Ayan, i-dim ko lang yung image, dim? Ba't may check na to? Image dim. Ayan. Tapos dito naman, create, and then automatic. So, naghiwa-hiwalay na siya. And then, gagawin ko siyang, yung selection ko, gagawin kong edge. Kasi tatahiin ko itong mga edge na to. So, halimbawa, iselect itong edge na to. Cut and sew, move and sew. So, bubuin natin tong pa-cross. Cut and sew, move and sew. Ilalim naman. Cut and sew, move and sew. And then, itong gilid. Cut and sew, move and sew. Ngayon, kung nagkataon na, halimbawa ito, na-select nyo, tapos cut and sew, move and sew, natahin nyo rin siya doon. Dapat hindi. So, pwede nyo pa rin siyang iselect. Select nyo tong edge na to. Paghihiwalay nyo to. So, dito sa cut and sew, meron ditong split. Ayan. So, naghiwalay na ulit siya. Pero, syempre, hindi ko maseselect tong kabuuan. Dapat magpalit ako sa face. So, masiselect ko tong face. Ayan, namumove ko na siya. Na-split ko na ulit siya. Kanina kasi tinahik eh. Tapos, modify. Hindi pala. Tama, modify. Tapos, rotate. And then, i-rotate natin to apply. Ayan. Tapos, i-move na natin siya dito. Ito din, di-double click ko para i-move siya dito. Tapos i-resize ko na lang. Yun. Tapos right click, object mode. Spacebar, ayan. Tapos na yung hindi pa siya tapos. Mali yung natin, rotation. So right click, face. Select natin to. Modify. Rotate. So i-rotate ulit natin siya ng 2 beses. 1, 2. Ayan, para bumaliktad. Close. Right click, object. So ayan, tapos na yung activity natin. Ang next na dito, lalagyan ng ilaw, Arnold, lights, sky dome. Ayan. Kahit wala na namang floor,
pwede na to. Kasi kapag nirender natin to, ayan. Tapos, i-animate natin. It's either yung sa animation, and then visualize, create turntable, 160, or 150, depende kung ano yung ang gusto nyo. Pag kinrate ko to, turntable, magaan, iikot siya. Ayun. So, umiikot siya ng ganyan. Hanggang 160. So, pwede ko nang i-render yan. Pwede rin naman, tanggalin ko yung turntable dito sa outliner. Eto, turntable, pwede ko siyang i-delete. So, wala na yung animation. Ang pwede kong gawin, yung siya mismo. Yung rotate, ano bang rotation to? Rotate Y. So, pwede kong itong rotate Y, isa-select ko siya, nasa frame 1 ako, and then maglagay ako ng key. Letter S, yung shortcut ng key. Ito, key selected. Magkakaroon siya ng keyframe doon. So, tapos pwede ako na mag-navigate hanggang frame 160. Ayan, tapos gawin ko siyang 360, yung value. Enter. And then, lalagyan ko ng key. Right-click. Key selected. So, from 0, naging 360 yung value ng Y. Mag-a-animate siya. Kaya lang, wala yung ease in, ease out. So, punta ako sa animation. Okay. Windows, animation editor, graph editor. Makikita natin tong graph. Meron naman pala siyang curve. So, pwede na rin. Hindi nga lang siya ganun ka-extreme. Pwede ko kasi siyang lagyan ng, punta ko dito sa gitna, lagyan ko ulit siya ng key, letter S, yung shortcut ng keyframe, and then lalaliman ko lang tong animation ng ganyan, para medyo extreme yung ano niya, yung ease in, ease out. So kapag pinlay natin, yun, masyado lang mabilis yung playback, pero ganun siya. Ayan. Siguro i-limit na lang natin to sa 160. Yun. So, yan lang yung magpe-play. Try natin sa render. Okay naman. Siguro masyado lang maputi. Bawasan natin yung ilaw. Itong sky dome. Attribute editor. Yung intensity niya, bawasan ko. Konti lang. Yan. Okay na yan. Tapos, render. Pwede kong palitan yung ano niya. Ito, image directory. Kasi nasa C. Lalagay ko lang sa desktop. New. Gawin ko lang desktop. Tapos, Maya 25. Ay, wala pa akong folder. New folder na lang. Ayan. Maya 25. Enter. Enter. 1. Maya 25. Hindi, okay na yan. Select. Tapos 25. M25 na lang. And then accept. And then yung EXR, palitan ko na lang ng JPEG. Quality 100. Okay na yan. 1280, 720. 720. Sobra. Sige, okay na. Sa ngayon, okay na tong ganito. Para lang mabilis mag-render. Sa taas, itong single frame, papalitan ko ng kahit alin dito. And then, dito ko ilalagay kung ano yung frame na i-render ko. So, frame 1 hanggang frame 160. Ayan. Ayos, enter. Close, pwede ko nang i-render. Punta tayo sa render. Render. Batch. Render. Tapos para makita yung progress, Windows, General Editor, Script Editor. So, wait nating mag-render. Ayan, rendering with our node.
Ayun, nag-e-export na siya. Mabilis lang din. Kasi nga mababa yung resolution natin. 72 lang eh. Tapos kung titignan natin sa desktop, Maya 25. So ito siya. Images. Ayun, ina-export na niya isa-isa. Ito ngayon yung i-import natin. Itong single frame lang sa unang-una yung i-import natin. Halimbawa, Kdenlive yung ginagamit ko eh. Ito, Kdenlive. Yung video editing software. Libre lang naman kasi siya. $160 frames. Medyo hintayin natin. So, dito sa Kdenlive, nakahiwalay yung Teka, i-default ko muna. Project, View, Layout, Editing. Para lang bumalik sa default. Tapos, ilan na ba to? 60. Mabilis lang naman siya mag-render, so hintayin na lang natin. Pero ayun na siya, umiikot na siya. Ayan. Meron lang kulay puti oh. Hindi ko pala naayos yung yung render ko. So nasa 80 na siya, ilan na lang? Kalahati na. 160 yan eh. Temperature, check natin. Oh, may init siya. Ayun nun. Naninilaw na yung temperature ko. 70. 100 yung isa. At least ito ngayon. Madaling araw ako nagre-render. So, hindi siya ganun kainit. Pero dapat wala kayong ibang ginagawa. Kaya lang ngayon, naka-OBS ako. Tsaka itong Kdenlive. Ayan, konti na lang. 30 na lang. Tapos tingin lang anong ilalagay na music. Five frames. Yun, 160. Alright. Pwede natin i-render. So, double-click dito sa Kdenlive. Double-click dito. And then, navigate natin yung sa file natin. Nasa desktop, Maya 25. Nasaan ka ito? Maya 25. 25. Images. Ayan. Itong umpisang lang, picture lang. And then, make sure na naka-check itong import image sequence. Okay? Ayun na siya. Pwede ko na siyang i-drag dito. Ilang segundo lang to. 4 seconder lang. Play natin. Nice. Medyo maliit siya. Lagyan natin ng transform. Dadrag ko dito. And then, i-ano ko lang. Lakihan ko lang konti. Yon. Tapos lagyan ko ng music. Kahit ito na lang. Sa Project Bean. Music. Drag ko to dito. I-cut ko to dito. May cut dito. Ayan.
Delete ko tong sobra. Sakto lang. Tapos, render na natin. Project, render, full project, MP4 H264. Sa desktop natin ilagay. Desktop. Ayan. So, sample, final, Maya 25. Save. And render. Saglit lang to, 4 second lang to. Ayan. Tapos, pwede na nating panoorin. Desktop. Yun lang, low res. Kasi nga, mababa yung ano. Pero kung may time naman kayo, taasan nyo yung resolution dun sa render setting. Sayang, low res. Parang makatapos tayo, kaya mababa yung resolution na nilagay ito. Pero yun yung sample. Okay na rin pala. Hindi siya ganun. Pakita lang tayo ng unit natin. Yan. Pag-render, map, at pag-export, at paglagay ng music.